Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kabutihan ng Panginoon at sa napakagandang panahon. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Lord dahil kami Panginoon, tinulungan mo Panginoon ang makarating sa lugar na ito sa iyong templo Panginoon ng ligtas Ama. Dalangin ko Panginoon, bigyan mo kami Panginoon ng katalinuhan na maunawaan namin Panginoon ang aming pag-aaralan sa umaga ito Panginoon. Salamat Lord. Dalangin ko Panginoon, ingatan mo Panginoon bawat isa at bigyan mo Panginoon ng katalinuhan Panginoon sa lahat. At ako Panginoon ay yung lingkod Panginoon, bigyan mo ako Panginoon ng wisdom Panginoon na ito'y maibahagi na ayon lang sa iyong kalooban Ama. At Lord, pagpalain mo ang iyong mga salita sa umaga ito. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you Lord. Purihin ang Panginoon. Talagang dadami ang pastor dito. Amen. Dadami talaga. Pastor. Kaya purihin ang Panginoon. Next week, papalitan ko na ito ng malaking aircon. Wow. Kasi pumunta kasi kami dito, kumuha ng si Paul ng rep. Nakakita ko yung malaki. Halos 3 ganyan ang kaparehas niya. Pero 900 lang ang monthly. Sabi ko, sagot ko na yun. Ang down niya 5,000. Kaya sabi ko, lalagyan ko na ito para talagang malamig na. Hindi na masyadong pag malamig, parang nararamdaman mo ang ganda ng mga boses nung kumakanta dito. Kasi hindi na masyadong pupunas ng pawis ka. Kaya ramdam yung presensya ng Panginoon. Salamat sa kanyang salita. Ngayon po umaga, pag-aaralan po natin 3 palatandaan para pagpalain ka ni Lord. Dapat po ito ay makita sa atin. Dapat ito ay maramdaman sa atin. Purihin ang Panginoon. Ako po ay mag-uumpisa sa isang kwento. Mayroong mag-inang isda, sabi nung anak niya, Nay, uhaw na ako. Gusto kong uminom. Paano ba ako iinom? Sabi ng nanay niya, ibuka mo lang yung bibig mo. Hindi mo ba alam na simula sa mga ninuno natin, ipinanganak tayo sa tubig. Lumalangoy tayo sa tubig. Tapos hindi ka marunong uminom. Kumpurmi sa laki ng buka ng bibig mo, yun ang dami ng papasok na tubig sa iyo. Sabi ng nanay niya sa kanya, kasi tayo pong lahat, ipinanganak tayo sa biyaya ng Diyos. At lumalangoy tayo sa pagpapala ng Panginoon. Pero bakit hindi natin maramdaman? Bakit minsan nagrereklamo tayo, sinisisi natin ang langit, ang lupa, ang mga panahon? Bakit hindi mo maramdaman? Kasi baka hindi mo ibinubuka yung bibig mo para purihin ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Kaya kanina talagang ang sarap magpuri sa Panginoon. Diba yung siya ni Kuya Mar na sa Jericho, diba? Hindi na sila nagdala ng mga armas pa, hindi sabi niya, hipan lang yung trompeta at talagang sa pamagitan ng pagpupuri nila sa Panginoon, bumagsak yung wall. Napakaraming wall na nakaharang sa atin para sa pagpapala na kailangan natin makamit. Pero dahil sa ating pagpupuri sa Panginoon, ito po ay matatanggal. Ang number 1 po dito, true worshiper. Dapat po yan ay nasa atin. Dapat tayo tunay na mananamba ng Panginoon. Tunay na nagpupuri sa Panginoon. Yung hindi tayo nahihiya na purihin ang Diyos. Yung bang nahihiya na lang yung tumitingin sa atin. Kung bihir yung tayo, parang hindi na sila makatingin sa'yo. Sila yung nahihiya. Baliktarin natin ang pangyayari. Diba? Hindi na tayo yung mahihiya, sila yung mahihiya. Pero alam po niyo dapat pinupuri natin ang Panginoon. Alam mo pa natin sa church, alam mo kung sino yung nagpupuri ng talagang. Kasi pag sinabi mong pinupuri ko ang Panginoon, pero kasi pag sanay ka na napurihin ang Diyos, pag pinupuri mo siya ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, sa 6 na araw na sinasawayawan mo siya sa bahay mo, inaawitan mo siya sa bahay mo, simple na lang sa iyong tumalon at lumundag padating sa kanyang templo. Magagawa mo yun. Kaya hindi mo pinisabihin, araw-araw ako nagpupuri. Pero padating sa church, malayang. Kaya halos hindi ka makaangat, hindi maramdaman yung kalayaan. Kasi nasabi ng Diyos, hindi mo maibuka yung bibig mo, Hallelujah!
Hindi mo kayang ibukay yung bibig mo. Ito po yung magtatanggal ng barrier, ng mga problema, yung inunas muna ang ano-anointing. Purihin ng Panginoon. Bango? Hallelujah. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Yan po ang number 1 tinitingnan ng Diyos sa atin. Yan yung qualification ng Panginoon para ibuhos sa iyo yung pagpapala. Yung hindi ka nag-iintindi, yung hindi mo iniisip na wala kang pagkain sa tanghali. Yung pinupuri mo ang Diyos na busog ka sa pagpupuri mo sa Panginoon. Araw-araw mong ginagawa sa iyo. Pagpasok mo sa iyong church, sa iyong CR, nagpupuri ka, umaawit ka sa Panginoon. Kung hindi mo kayang umawit, tumula ka sa Panginoon. Pagdating mo sa sala, umaawit ka sa Panginoon, sumasayaw ka sa Panginoon. Pagdating mo sa balkon, makikita si Perito, sumasayaw doon. Sumasayaw doon sa gate nila. Baka mamalayan mo yung kapitbahay mo, sumasayaw na rin. Amen. Nagpupuri, laging hinihiyaw at sinasabi ang kabutihan ng Panginoon. True worship. Yun po ang gusto ng Panginoon. Na talagang makita sa atin yung totoong pagsamba. Pag pinupuri mo natin siya, nalalagas ang lahat ng problema sa buhay natin. At utay-utay na iipon yung pagpapala at napakaraming pagpapala. Babaha. Tayo po ay lumalangoy sa pagpapala mula sa Diyos. Ngunit hindi natin maranasan dahil hindi natin ito kinukuha. Hindi natin ibinubuka yung ating mga bibig para ito ay ating makamit. Hallelujah. Bigyan po natin yung mga verse kung paano nagpuri si Haring David. Isinuot ni David ang isang linong ipon at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta nang sila'y papasok na ng lungsod. Si David ay naglulundag at nagsasayaw. Nang siya'y madungawan ni Michal na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Ipinasok nila sa tulda ang kaba ng tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nakalay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos pinaspasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bago nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila'y pinakain ng tinapay, karni at pasas. Pag-uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Michal ng may ganitong pagbati. Dakilang araw ito ang hari ng Israel, na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Sumagot si David, ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh sapagkat sa halip na ang iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel. At patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh at gagawa pa ng mas masahol pa dito. Sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa. Ngunit sa paningin ng mga babae ito ay marangal ang ginawa ko. Si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa siya'y mamatay. Sa ating pong pag-aawit, pagpupuri sa Panginoon, pinagpapala ka na ang nakatingin sa iyo na ikaw ay kinukudya, pinaparusahan ka ng Diyos. Wala pong lihim sa Panginoon. At napakalaki ng nagagawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi ni David, okay lang, kahit sabihin akong baliw. Kaya ako tanggap ko na sabihin akong baliw sa pagpupuri ko sa Panginoon. Dahil alam ko nandun yung pagpapala. Pag natuwa po ang Panginoon, kaya lagi kong itinataas yung aking kamay dahil ako hindi masyadong mataas para mapansin ng Diyos yung kamay ko. Makita niya, yung kamay ko, yung kamay ng lingkod ko. Para makita niya, kung talagang kailangan po natin ma-attract ang Panginoon. At pag na-attract natin ang Panginoon sa ating pagpupuri, napakalaking pagpapala ang ibibigay sa atin. Sabi ni Haring David, imbis na sa magulang mo, saan ka ninyo mapunta ang pamumunong ito? Sa aking binigay ng Diyos. Kaya yung pagpupuri niya talagang sagad-sagad ang pagpupuri ni Haring David sa Panginoon. At sabi niya, gagawa pa ako ng higit, umasahol pa sa gagawin kong ito. Hindi lang siguro sasayaw, baka gugulong-gulong pa siya sa pagpupuri, iiyak sa Panginoon. Kung araw-araw mong ginagawa ang
Pupuri sa Panginoon sa iyong kwarto, sa iyong CR, sa iyong sala, sa lahat ng parte ng tahanan mo. Pinupuri mo ang Panginoon. Inaawitan mo ang Panginoon. Lumulundag, tumatalon, iniihiyaw mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Walang anumang espiritu na magagambala sa inyo at pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa tahanan niyo. Walang buwang ang kahirapan sa buhay niyo. Yun lang po ang gusto ng Panginoon. Makita sa puso natin yung totoong pagsamba, totoong pagluhod, totoong pagtawag natin sa Panginoon. Pag nakita po ng Diyos sa atin, dapat yung po yung number 1 na makikita ng Diyos sa atin, na hindi tayo dapat nahihiya na purihin natin ang Panginoon. Ang sarap po magpuri sa Panginoon, sa totoo lang. Pag nasanay ka na umiiyak sa Panginoon, ang sarap ng pakiramdam pagkatapos mong umiyak. At pag na-place po ang Panginoon, tandaan ninyo, baka paglabas mo lang ng church, may pagpapala ka na. Baka hindi tumagal, darating na yung pagpapala sa iyo. Kaya nga challenge ko kayo ng ganito kasi alam ko yung pagpapala ng Panginoon. Tayo pong lahat ay lumalangoy sa pagpapala galing sa Panginoon. Dahil pinanganak tayo sa biyaya ng Diyos. Tayo po ay pinili. Sabi niya maraming tinawag, pero kakaunti ang pinili. Lahat ng tao ay kilala ang Diyos, pero hindi sila kilala ng Panginoon. Sabi ko nga, kilala mo nga si Gobernador, hindi ka naman niya kilala. Paano? Hindi pwedeng ganun lang, one side lang. Lahat naman kilala si Gob, diba? Pero pag hindi ka niya kilala, pag lumapit ka sa kanya. Pero si Kuya Mar, tawag pa lang yan, alam mo ng boses niya. Kilala na ni Gob. Ay, si Mario. Ako, hindi ako kilala ni Gob, pero kilala ko siya. Pag tumawag ako sa kanya, hindi niya ako papansinin. Diba? Sa Panginoon po dapat kilala niya tayo. Si Haring David kilala ng Panginoon. Kaya dapat po magpakilala tayo sa Panginoon. At una pong magpapakilala sa atin sa Panginoon, yung magpupuri na ginagawa natin sa Panginoon. Pag araw-araw mo siyang pinupuri, gabi-gabi mo siyang pinupuri, araw-araw nararamdaman ng Panginoon na ikaw ay nagpupuri sa Kanya, natutuwa ang Panginoon. At darating at magsasagana ang buhay mo. Magkakaroon ng pagbabago ang buhay mo. Totoong pagbabago ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Nararanasan ko po yung mga bagay na yan sa biyaya ng Panginoon. Totoo po ang pagpupuri natin sa Diyos, mayroon pong katumbas na halaga. Napakalaki po ng halaga ng katumbas ng pagpupuri natin sa Panginoon. Pag ito po ay nagagawa natin, tandaan ninyo, malapit na po ang September. Alam niyo yung ating prayer hanggang December lang po yan, December 31. Pagdating ng December 31, tapos na po yung ating 24/7 na prayer. Salamat sa mga nakakuha ng slot. No? May pagpapala kayo sa Panginoon. Yung hindi naman nakakuha ng slot, hindi po kayo humabol. Purihin ang Panginoon. Yung pong pananalangin natin, napakahalaga. Yan po yung number 1, napakahalaga sa buhay natin. Yung pag-worship natin sa Panginoon, yung talagang pag ikaw ay tumawag sa Panginoon, yung hindi ka nahihiya. Alam mo kung lahat tayo dito hindi nahihiya na purihin ang Diyos, pagdating ng worship, nakatabi lahat ng upuan, tumatalon, lumulundag, umiiyak, sumasayaw sa Panginoon. Napakalaki po ng pagpapalang tatanggapin natin sa Panginoon. Hindi lang po ito pagpapalang spiritual, pagpapalang physical, pati po pinansyal. Ibibigay yan ng Panginoon sa atin. Kasi hindi ka makakatalon kung magugutom ka. Bubusugin ka ng Panginoon. May kasamang vitamins. Iba pa naman ang vitamins ng Lord. Blue ang mga vitamins ng Panginoon na binibigay sa tao. Mga blue. Alam po ninyo, ang Diyos, ibang klase po yan. Pag oras na kailangan mo, ibibigay at ibibigay ng Diyos sa iyo. Yan po ay talagang napakaraming beses ko nang naranasan. Na yung kailangan mo bukas, kung hapon na ibinibigay ko. Nung tulad yung kailangan ko na 15,000, sabi ko bago mag-alas 5 meron na 4:30 wala pa akong pira. 4:45 may nagbigay sa akin ng 20K. Hindi ko naman kilala yung tao, walang kasulatan.
Ibinigay lang sa akin yung 20K na wala kaming pinag-usapan kung babayaran ko o hindi. Hindi ko naman siya kilala. Noon lang kami nagkitang araw na yun. Pinagkatiwalaan ako ng mag-asawa ng 20K, binigay sa akin. Yun yung pag-exam ni Paul at nakapasa siya. Alam po ninyo yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi mo kayang tawaran. Sa totoo lang, pag magtiwala ka sa Diyos, yung oras mismo na pangailangan mo, magtataka ka na lang, nandun na yung kailangan mo. Masusurpresa ka sa Diyos. Pag binubuka po natin ang ating bibig, alam mo, napakapalad yung malalaki yung bibig. Pag ginamit mo na pagpupuri sa Panginoon. Kasi kung gaano kalaki yung buka ng bibig mo, ganun kalaki yung pagpapala. Sabi ko nga, kung pili pa dagdagan ka, hindi dadagdagan ko pa. Mapapalad yung mga tao, magaganda yung boses na nagpupuri sa Panginoon kahit sa tahanan nila. Ako kasi ang boses ko sa totoo lang, pansulo lang ako eh. Lagi ko sinasabi, pansulo lang ako. Pag naliligo, bago matulog, yun lang ang aking pansulo. Hindi pili sa marami. Pero ako po'y natutuwa dahil pag ako'y umaawit, bumababa ang kapangyarihan ng Panginoon. Nararamdaman po. Kaya kayo, umawit kayo sa tahanan nyo. Sumayaw kayo sa tahanan nyo. Sumayaw kayo sa tahanan nyo. Alam nyo, hindi lang pinansyal. Yung physical, spiritual nyo lalago. Sipin nyo kung matuto kayong sumayaw, gumaling yung mga galaw ng katawan nyo, talagang kakaiba. Diba, pag nailagay mo yan sa TikTok, baka kumita pa yan. Yan. Pero pinupuri mo na ang Panginoon, kumikita ka pa. Hindi naman masamang sumayaw. Sa Panginoon mo naman inaalay. Sabi nga ni Haring David, diba? Okay lang sabihan akong baliw. Diba? Basta't sa Panginoon ako naglilingkod. Salamat sa Panginoon. Daman-daman natin ang presensya ng Panginoon sa ating pag-aawitan kanina. Kaya alam ko, napakalaking pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa atin. Purihin ang Panginoon. Alam ko lahat tayo ay umaawit sa ating mga tahanan. Lahat tayo ay nagpupuri sa Diyos sa ating mga tahanan. Gawin po natin yan. Huwag tayong matakot. Kahit makita ka ng kapitbahay mo, alam mo, pag nakikita ka niya lagi, darating ang oras, sasayaw na rin siya sa Panginoon. Pag nakita niya, bakit kada sayaw ng kapitbahay ko, ang pumapataklo? Eh, sasayaw din yun. Sasayaw na rin yan. Isipin mo, kada indak mo, ilang pumapatak ay kulay blue. Diba? Kailangan po natin yan. Huwag tayong, huwag mong isipin na, ay, hindi ko kailangan yan. Kasi, ayaw kong maging mayaman. Kasi, pag mayaman, malayo raw sa Panginoon. Alam niyo yung taong ayaw yumaman, yan yung mga taong makasarili. Alam niyo kung bakit? Ayaw niyang may maiwan sa kanyang mga mahal sa buhay. Kasi kayamanan daw hindi nadadala sa langit. Kaya ayaw niyang yumaman kasi may iiwan niya sa kanyang pamilya. Yung kahirapan nga naman, hindi rin naman nadadala sa langit. Eh, dito ka naman, pag yumaman ka, yun yung mga taong mapagmahal sa kanyang mga anak o sa kanyang mga mahal sa buhay. Kasi yung taong ayaw yumaman, yan yung taong makasarili. Ayaw may maiwan sa kanyang pamilya. Ang gusto nila lahat, pag-alis niya. Yun po yung mga kaisipang makasarili. Kaisipang siya lang ang gusto niya. Kaya po yung taong nangangarap yumaman at gustong yumaman, yan yung mga taong mababait. Yan yung mga taong may kaluubang tumulong. Yan yung mga taong may pusong gustong tumulong at gustong maging maayos ang pamilya niya. At yan yung po yung gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo isinilang sa biyaya ng Panginoon at tayo lumalangoy sa biyaya ng Panginoon. Kumbaga, yung kasaganaan naranasan natin sa pamagitan po ng pagpupuli natin sa Diyos. Kaya hindi masamang yumaman. Yan po kasi ang katuruan ng una, pag mayaman daw, hindi ka banal. Ang katotohanan po, maraming mayaman, mabubuti. Marami rin mahirap, mabubuti. Meron ding mayaman, masama, pero meron ding mahihirap na masama. O, totoo yan. Naranasan ko na, ayan naman talaga ang totoong nakikita natin sa ating kapaligiran, di ba? Kaya, pag pumili kayo ron, doon na kayo sa mayaman. Di ba? At yun po ang ibibigay ng Diyos sa atin. Pag ito po ay ating nagawa. Yung totoong pagsamba natin sa Panginoon. Number 2 po, yan po dapat. Prayer points. Dapat po talagang
tayo ay mapanalangin. Dapat kung mapanalanginin tayo. Kasi sabi ko nga, kung ikaw ay pastor o ikaw ay lingkod ng Diyos na hindi ka marunong manalangin, umalis ka na dyan. Kasi walang mangyayari sa ministry mo kung hindi ang Diyos ang inaasahan mo. Kung yung galing mo lang, talino mo lang, puro kaaral pero hindi ka nananalangin, hindi po yan totoo. Maraming tao na umasa sa talino pero bumagsak. Pero yung mga tao umasa sa Diyos, naging matagumpay habang panahon. Ang gawain po ito ay gawain ng Panginoon. Bakit mo iaasa sa talino mo? Bakit iaasa mo sa sarili mo, sa kakayanan mo? Dapat iasa natin sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, kung pastor ka, hindi ka marunong manalangin, malis ka na sa pagkapastor mo. Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos na hindi mo kayang manalangin, sayang. Sayang yung paglilingkod mo sa Panginoon. Yung pananalangin ko, ito po yung number 1 na bibigay ng lahat ng pangailangan natin. Sabi niya sa verse, ano mangingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung kayo'y naniniwala. Ninyo, baliktad. Basta tatanggapin ninyo kung kayo'y naniniwala. Yan. Medyo nabaliktad lang kaunti. Tatanggapin po ninyo sa aming pananalangin sa Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin. Lagi tayong tumawag sa Panginoon. Tayong mahiya, lagi tayong manalangin sa Panginoon. Ano man yung mga kailangan mo, hingin mo ito sa Panginoon. Bigay mo yung second verse. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Na hindi pa tapos yung panalangin mo, ibinibigay na ng Diyos yung iyong kahilingan. Napakahalaga po ng pananalangin. Pag hindi ka marunong manalangin, kasi ang anak ng Diyos talagang marunong manalangin. Dahil tinuruan tayo ng Panginoong Hesus kung paano manalangin. Napakahalaga po ng pananalangin. Kaya natutuwa ako, minsan nakilapaya dito ako, sandali lang, pastor, mananalangin kasi ako. Sarap sa pakiramdam na mayroong mga taong gano'n na iniiwan yung pagkikwentuhan para lang pumunta sa Panginoon. Yung po mga pagpapala na ibibigay ng Diyos sa taong nananalangin, iba po yan. May halaga po ang ibinibigay ng Diyos sa taong mapanalangin. Ang palatandaan po ng isang malinis na puso ay ang taong marunong manalangin. Pag ang tao ay mapanalanginin, yan po ang isang palatandaan na malinis ang kanyang puso. Dahil yan po ang nagbibigay ng kalinisan sa atin. Pag tayo'y laging nananalangin, sipin mo kung walang araw na hindi ka lumuluhod. Kung natatandaan niyo si Daniel, di ba? Kahit pinagbawal sa kanya na siya'y manalangin, pero siya'y nananalangin 3 beses isang araw. Ginagawa niya yung araw-araw. Walang palya. Ginagawa nila yung araw-araw yung pananalangin. Kaya napakahalaga po ng pananalangin para sa pagtatagumpay natin sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Yan po yung palatandaan natin. Kahit tayo ay nasa Jollibee, manalangin tayo bago tayo kumain. Ang natutunan kasi natin nung una, ang alam ko kasi nung una, kahit sa mga lulo ko, bago sila nananalangin, nagpapasalamat sa Panginoon pagkatapos kumain. Salamat sa Diyos, nabusog. Yun ang karamihan ko nakikinig doon, totoo yun. Yung talaga na-experience ko. Bago sila nagpapasalamat, pag nabusog na. Pag dumigayan, salamat sa Diyos, nabusog. Ganyan sila nagpapasalamat. Pero dapat uunahin natin ang Panginoon. Magpasalamat muna tayo sa Panginoon bago natin kainin para malinis yung pagkain natin. Dapat po talagang magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya number 1 po dapat natin ginagawa sa ating tahanan, tayo po'y nananalangin. Manalangin ka sa umaga bago ka man lang bumangon. Ako talaga bago bumangon, nananalangin muna ako bago ako bumangon. Yung nakahiga pa, nananalangin ako. Pagbangon ko, magbabasa na ako, mananalangin ulit. Yung parang naging habit mo na, panasanay ka doon. Ang sarap ng pakiramdam ng puso mo. Kaya dapat po na talagang tayo nananalangin araw-araw. Gusto mong mataas na grades? Manalangin ka sa Panginoon. At habang nananalangin ka, nagre-review ka. Huwag naman yung sige ka lang panalangin, hindi ka man tumitingin sa iyong, sa mga
lecture ninyo, dapat mag-review ka rin. Kasama ng pananalangin, nandun po ang tagumpay. Pag tayo po sa ating mga ginagawa, dapat po ipagkatiwala natin sa Panginoon. Dapat po lahat ng bagay pinagkakatiwala mo sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, kung yung pagkain mo, pananamit mo, ay hindi mo kaya ipagkatiwala sa Diyos, paano mo ipagkakatiwala ang buhay mo sa Kanya? Sasabihin ng Panginoon, hindi ako anak na naniniwala na kaya mo ipagkatiwala ang buhay mo sa akin. Pag wala ka ng pagkain, nag-uhuri ka na, natataranta ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Halos hindi mo na ako mapansin. Ang pinapansin mo yung pangailangan mo. Samantalang ako, kaya naman kitang pagpalain. Pag hindi po natin kayang ipagkatiwala sa Panginoon ang pangailangan ng ating buong pamilya o ng ating mga kailangan sa ating katawan, mahirap po natin ipagkatiwala ang buhay natin sa Diyos. Dahil yun yung palatandaan na kulang ang ating pananampalataya sa Diyos. Sana po lumalim ang relasyon natin sa Panginoon. At ito pong pananalangin, ito po yung talagang number 1 kailangan natin sa buhay natin para makamit natin yung lahat ng kailangan natin. Sabi ko nga, lahat ng ipinanalangin ko, itinutupad ng Panginoon. Ibinibigay talaga ng Panginoon. Naalala ko isang araw, nag-prayer kami nila yan dito. Lord, papunta ako ng bayan, wala akong panggasolina, wala akong budget. Bigyan mo ako, Panginoon. Talaga po nagbibigay ang Diyos. Yung hindi mo alam, parang hindi mo ini-expect pero nangyayari. Kaya sabi ko, Lord, wala kaming ibang gagawin kundi ang purihin ka. Manalangin sa iyo. Pag tayo po'y nananalangin, tandaan ninyo, babaguhin at babaguhin ng Diyos ang buhay ninyo. Hindi nyo na kailangan lumayo pa. Sabi ko nga, sino ba ang Diyos ng Amerika? Sino ang Diyos ng mga mauulat na bansa? Panginoong Isus din naman ang kinikilala nila. Kaya rin tayong pagpalain ng Panginoon kahit dito lang sa ating lugar. Kahit dito lang sa ating tahanan, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Kaya din padala ng Panginoon yung mga taong kailangan na tumulong sa iyo. Yung mga taong hahanapin ka ng pagpapala. Kasi yun ang pangako ng Diyos. Pag inuna mo siya, susunod yung pagpapala. Pag inuna natin ang Panginoon, dumadagundong ang pagpupuri natin sa lugar na ito at yung pananalangin natin araw-araw. Tandaan ninyo, ang pagpapala ang maghahanap sa inyo. Kaliwat kanang darating ang pagpapala sa iyo. Hindi ikaw ang maghahanap. Mahirap kong maghanap. Pero pag lumapit ka sa Panginoon, ikaw ang hahanapin ng pagpapala. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Number 3 po, faithfulness. Dapat po maging faithful tayo sa Panginoon. Dapat po maging tapat tayo sa Panginoon. Pag kilala mo ang Panginoon, kung sino siya sa iyo, magiging faithful ka sa Panginoon. Pero kung hindi mo kilala ang Diyos sa buhay mo, ilagay mo lang yung verse. Sabi rito, nang dumating si Jesus sa bayan ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng iglesia ito, iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahintulutan mo sa lupa ay pahintulutan din sa langit. Kung ano po yung hingi natin sa Panginoon dito, ibibigay po ng Diyos. Ngunit yung ipagbawal natin, ipagbabawal din ng Diyos.
Ganun po yung kapangyarihan ng Panginoon pag kilala mo siya. Ang dami pong tinanong ng Panginoon yung kanyang mga alagad, anong sabi ng mga tao sa anak ng tao? Ang sabi, si Jeremias, mga propeta, ibig sabihin sa dami ng tao, hindi siya kilala. Sa buhay po natin, kilala pa ba natin ang Panginoon? Sino ba siya sa atin? Baka naman siya ay isang propeta lang sa iyo. Baka naman siya ay isang, kumbaga, hindi mo siya kinikilala na talaga siya ang tunay na Diyos. Sabi niya, pag kinilala mo siya na siya ang Panginoon, sabi ni Pedro, ikaw po ang anak ng Diyos. Kung kilala mo ang Panginoon, alam mo kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan. At alam mo yung magagawa niya sa buhay mo. Alam mo na kaya kanyang baguhin. Ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. At ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ngunit ang pahintulutan mo sa lupa, pahintulutan sa langit. Ganun po yung kapangyarihan ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Nasa atin po yung susi ng pagpapala. Sa pamagitan po ng ating pagbigkas ng pangailangan natin sa Panginoon, ibibigay po yan ng Diyos sa atin. Yung ating pong pagbigkas ng lahat ng kailangan natin, ibibigay po ng Diyos. Dapat lang po kilala natin ang Panginoon. Mahirap kasi kung hindi natin kilala ang Diyos. Baka kulang yung ating pagtitiwala kasi hindi mo siya lubusan kilala. Pero pag lubusan kilala mo ang Panginoon, ipagkakatiwala mo sa Kanya ang lahat sa buhay mo. Ipagkakatiwala mo sa Panginoon. Diba sabi niya, kailangan ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng mga kailangan natin. At ipagkakalupo. Sabi niya, ang lahat ng pahintulutan niyo sa lupa, pahintulutan ko sa langit. Grabe, ano? Ganun po ang kapangyarihan natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ay mayroong i-declare sa Panginoon na kailangan mo, i-declare mo talaga ito. Manampalataya ka na talagang ito ay gagawin ng Panginoon. Sabi ko nga, huwag tayong bibitiw sa Panginoon. Dito po tayo magtatagumpay. Talagang nararamdaman na ang kapangyarihan ng Panginoon. Anong po nararamdaman na ninyo yung mga pagpapala sa inyo? Kasi declaration natin, 2024, wala nang nakikitrabaho na pamilya sa Bibig Church. Lahat po ay biro ng kanya-kanyang business, kanya-kanyang hanap buhay na pagkikitaan. Kasi ang Diyos na lang ang mag-uutos sa atin. Lahat na lang tayo kikita sa pamagitan ng katalinuhang ibinigay ng Diyos sa atin. Di ba yun? Ba, maramdaman mo yung pag sinabi na, meron tayong prayer. Wow, nandyan lahat. Kasi puro sakana eh. Puro may pagkain, puro may hanap buhay. Andyan lahat nagpupuri sa Panginoon. Magugulat na lang yung mga tao. Anong ginagawa ng mga tao na yun dyan? Sige lang silang pagpupuri sa Panginoon. Pero sagana naman, kanya-kanya silang purwels. Pag may, doon tayo, outing tayo doon sa kanya-kanyang purwels. Kaya nga sabi ko, huwag kayong mahiya sa akin kung kayo ay gusto matutong mag-drive ng purwels. Pero magdala naman kayo ng gas, ng panggas. Tuturuan ko kayo, walang bayad. Dahil alam ko, pag kayong lahat natuto mag-drive ng four wheels, papangarapin yung lahat magkaroon. Papangarapin yun. Diba pag marunong ka na magmotor, dati bike-bike, natuto ka magmotor, ay, kukuha ako ng motor. Marunong ka na magmotor. Kaya pag marunong ka na ng four wheels, pangarapin mo rin magka-four wheels. Kaya sabi ko, Lord, salamat dahil alam ko itong mga tao, puro itong mga driver Puro mga driver itong mga to. Lahat ito marunong. Si Kuya Lito, tuturuan ko yan. Dahil yan yun. Kasi paano kung halimbawa kailangan kong magpahinga, Kuya, ikaw munang mag-drive. Dapat marunong yung kasama mo, dapat marunong din. Kaya nga si Pastora, nagdadrive na yan eh. Nagdadrive na yan. Kasi pag yun po ay ating nagawa, alam ko lahat tayo mangangarap magkaroon ng purwheels. Isipin mo kung pagkalis dito, nandun na ako sa simento, nandito pa yung pila, puro purwheels palabas. Mangyayari po yan sa araw. Ibibigay mo sa atin. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Yan po ang sinasabi ng kanyang salita. Pero dapat mailagay natin sa ating buhay yung tatlong pinag-aralan natin para ibuhos ng Panginoon yung pagpapala.
Simula ngayon, araw-araw ka nang mag-worship sa tahanan mo. Kung nahihiya ka na may nakakakita, doon ka sumayaw sa CR. Pag nasanay ka nang sumasayaw, karakailan doon ka na sa may pinto ng CR. Hanggang sa susunod doon ka na sa labas ng CR. Pag darating ang oras, doon ka na sa labas ng bahay. Sasayaw o tupuri sa Panginoon. Kasi utay-utay lang po ng dahan-dahan. Umpisa sa bike, sa motor, at 4 wheels na sa susunod. Nakikita ko mga kabataan dito, puro lahat marunong mag-drive. Lahat sila marunong, kaya alam ko lahat magkaka-4 wheels itong mga to. Si Lumlong, malapit na yung magka-4 wheels eh. Malapit na yung magka-4 wheels si Lumlong. Kasi nangangarap siya. Patuloy po tayong mangarap, sasamahan tayo ng Diyos. Salamat sa kanyang mga salita. Tayo po ay tapos na ang oras. Hallelujah. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Lord sa umagang ito, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak, Panginoon. Dalangin ko, Lord, yung pangako mo, Panginoon, ngayon 2024, Panginoon. May mga business tayo, mga pamilya, Panginoon, na narito sa iyong templo, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, Ama. At sa mga susunod na taon, Panginoon, sila ay makakakuha na rin ng mga formulas, Panginoon, para lahat, Panginoon, ay mayroong pagkakataon para humayo, Panginoon, at para maipakita, Panginoon, na ang naglilingkod sa inyo ay yung pinagpapala, Ama. Ito po yung aming pinangahawakan, Panginoon. At ito po yung aming pinaglim, Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa umaga ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Pamudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.